Hindi lahat ng legal na desisyon ay simpleng usapin ng tama o mali. May mga desisyon na legal pero mapanganib sa demokrasya. Ang desisyon ng Korte Suprema na pigilan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay tinawag ng ilan bilang tagumpay ng konstitusyon. Ngunit para sa iba, ito ay tahimik na paglipat ng kapangyarihan mula sa Kongreso patungo sa hudikatura. Ang tanong ngayon ay hindi kung legal ba ang desisyon. Ang tanong ay mas malalim at mas delikado. Lumampas ba ang Korte Suprema sa hangganan ng kapangyarihan nito? O ito ba ang mismong sandali kung saan nasusubok ang tunay na kahulugan ng checks and balances? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer, bago tayo magsimula, isang mahalagang paalala. Ang talakayang ito ay hindi panig sa anumang personalidad o partido politikal. Hindi rin ito hatol sa pagkatao o kasalanan ng sinuman. Ang layunin ng video na ito ay suriin ang desisyon ng Korte Suprema, ang mga legal na implikasyon nito, ang epekto nito sa checks and balances, at ang tanong kung napanatili ba ang hangganan ng kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. Ito ay isang editorial at educational analysis na kabatay sa mga pampublikong impormasyon, desisyong legal, at prinsipyo ng batas konstitusyonal. Hinihikayat namin ang malayang pag-isip, makabuluhang diskusyon, at respeto sa magkakaibang pananaw. Kung may hindi ka sang-ayon, ayos lang. Ang mahalaga, naintindihan natin ang issue, hindi lang kung sino ang panalo, kundi kung ano ang tama para sa demokrasya. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa napag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa videong ito, hindi tayo kakampi ng politika. Hindi rin tayo tagapagtanggol ng personalidad. Ang ipaglalaban natin ay ang demokrasya, ang konstitusyon, at ang hangganan ng kapangyarihan. Makinig! Dahil ang isyung ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte, tungkol ito sa atin bilang mamamayan. Kamakailan lang ang Supreme Court ay nagdesisyon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano ang totoong ibig sabihin nito? Sa mga nagdaang araw, muling umingay ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi dahil may bagong reklamo, kundi dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Marami ang nagtatanong, panalo ba si Sara Duterte? Ibig bang sabihin nito ay malinis na siya sa lahat ng paratang? O may mas malalim bang kahulugan ang desisyong ito ng Korte Suprema? Sa videong ito, himayin natin ng malinaw at simple ang desisyon ng Supreme Court. Ano ang sinabi nila, ano ang hindi nila sinabi, at ano ang epekto nito sa politika at demokrasya ng Pilipinas. Ano ang desisyon ng Supreme Court? Unang-una, klaruhin natin ang mismong desisyon. Ayon sa Korte Suprema, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional at dahil dito, hindi ito maaring ituloy sa Senado. Pero bakit? Hindi dahil sinabi ng Korte Suprema na walang kasalanan si VP Sara Duterte. Hindi rin nila sinabing mali ang mga alegasyon laban sa kanya. Ang pinunto ng Korte Suprema ay ang proseso. May malinaw na probisyon sa 1987 Philippine Constitution, Artikulo 1, Section 3, Talata 5. Ito ang tinatawag na one-year rule. Simple lang ang sinasabi nito. Sa kaso ni VP Sara Duterte, may mga naunang impeachment complaints na naihain na bago man umabot sa ika-4 na reklamo na inaprubahan ng Kamara. Sa mata ng Korte Suprema, kahit pa hindi umusad ang mga naunang reklamo, binibilang pa rin ang mga iyon. Kaya nang ipasa ng House of Representatives ang panibagong impeachment complaint, lumabag na ito sa one-year rule. Dito sinabi ng Korte Suprema, hindi na pwedeng ituloy dahil mali na ang simula pa lang. Ito ang pinakamahalagang punto na madalas nakakaligtaan. Hindi inabsuelto ng Korte Suprema si VP Sara Duterte. Hindi nila sinabing wala siyang pananagutan, hindi nila hinusgahan ng ebidensya. Ang tanging sinabi ng Korte Suprema ay ito, ang impeachment complaint ay invalid dahil sa paglabag sa konstitusyon. Ibig sabihin, procedural ang desisyon, hindi substantive. Para itong kaso sa korte na na-dismiss hindi dahil inosente ang akusado,
kundi dahil mali ang proseso ng pagsampa ng kaso. May tsansa pa bang muling mag-impeach? O at malinaw ito sa desisyon ng Korte Suprema. Sinabi rin ng Korte na maaring maghain muli ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte pagkatapos lumampas ang 1-year period. Sa madaling salita, hindi sarado ang pinto sa impeachment, ipinagpaliban lamang ito. Nasa kamay pa rin ng mga mambabatas ang desisyon kung ipagpapatuloy nila ito at kung gagawin nila ito sa tamang oras at tamang paraan. Ano ang mga implikasyon nito? Sa larangan ng politika, ang desisyong ito ay isang pansamantalang kaluwagan para kay VP Sara Duterte. Ngunit sa mas malawak na perspektibo, ito ay paalala sa lahat ng sangay ng gobyerno na ang konstitusyon ang pinakamataas na batas, na kahit ang impeachment bilang political process ay may limitasyon, at na ang rule of law ay dapat manaig kahit kaano kainit ang issue. May mga nagsasabing ito ay proteksyon ng due process. May iba namang nagsasabing ito ay sobrang pakikialam ng hudikatura sa isang usaping pampolitika. At dito pumapasok ang mahalagang tanong para sa mamamayan. Ang tanong ngayon ay hindi lang, pwede pa bang i-impeach si Sara Duterte? Kundi, handa ba ang mga mambabatas na igalang ang proseso? Handa ba ang publiko na unawain ang kaibahan ng legal na panalo at moral na pananagutan? At paano natin sisiguruhin ang impeachment ay ginagamit para sa accountability, hindi sa politika lamang? Sa huli, ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi katapusan ng usapin, kundi simula ng mas malalim na diskusyon tungkol sa konstitusyon, pananagutan, at tunay na kahulugan ng demokrasya. Ang tanong ngayon ay hindi sino ang panalo, kundi kung natuto ba tayo bilang bayan. Judicial review o judicial overreach. Ang tunay na issue sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Sara Duterte. May mga desisyong legal na malinaw ang tama at mali. At may mga desisyong legal na tama, pero politically at institutionally delikado. Ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay kabilang sa ikalawang uri. Ang tanong ngayon ay hindi na lang kung legal ba ang desisyon, kundi kung lumampas pa ang Korte Suprema sa hangganan ng kapangyarihan nito. Ang panig na nagsasabing walang overreach. Sa unang tingin, malinaw ang depensa ng Korte Suprema. May probisyon sa konstitusyon, ang 1-year rule at tungkulin ng Korte na ipatupad ito. Kapag may malinaw na paglabag, may obligasyon silang kumilos. Sa pananaw na ito, ang desisyon ay hindi pakikialam sa politika, kundi pagpapatupad ng rule of law. Kung hahayaan ng Korte Suprema na balewalain ang malinaw na limitasyon ng konstitusyon, sino pa ang magtatanggol dito? Sa ganitong lohika, hindi overreach ang ginawa ng Korte Suprema, kundi simpleng pagtupad sa mandato nito bilang tagapagbantay ng saligang batas. Pero dito na pumapasok ang mas malalim na problema. Ang impeachment ay hindi ordinaryong kaso. Ito ay political process na may constitutional safeguards at sang ipinagkatiwala ng konstitusyon sa Kongreso, hindi sa hudikatura. Ang tanong ngayon, hanggang saan lang dapat ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment? Sa desisyong ito, hindi lang sinabi ng Korte Suprema na may paglabag. Pinawalang bisa nila ang buong proseso. At dito nagmumula ang alegasyon ng judicial overreach. Tradisyonal sa constitutional practice na ang impeachment ay non-justiciable political question, maliban na lang kung may grave abuse of discretion. Ngunit sa kasong ito, maraming nagtatanong, may malinaw bang grave abuse? O dapat bang hinayaan muna ang Senado bilang impeachment court? Hindi ba't ang Senado ang may kapangyarihang humusga kung may bisa ang articles of impeachment? Sa pagputol ng proseso bago pa man ito makarating sa ganap na pagdinig, ang Korte Suprema ay epektibong naging gatekeeper ng impeachment. At yan ang delikadong precedent. Ang epekto sa checks and balances. Kung ang Korte Suprema ay maaring pigilan ng impeachment, batay sa interpretasyon ng internal proceedings ng Kongreso, ano ang magiging epekto nito sa checks and balances? Maaring mangyari ang dalawang bagay. 1. Mas magiging maingat ang Kongreso o
pero maaari rin itong maging mas takot na gamitin ang impeachment power. 2. Ang impeachment, na idinisenyong maging ultimate accountability mechanism, ay maaaring ma-neutralize sa pamamagitan ng technicalities. Sa ganitong kalagayan, ang hudikatura, kahit hindi intensyonal, ay nagiging shield na makapangyarihan imbes na referee lamang. Dito nagiging masalimuot ang usapin, maaring legal na tama ang desisyon, maaring maayos ang constitutional reasoning. Ngunit ang tanong ng mamamayan ay mas simple. Napalakas pa nito ang pananagutan o lalo nitong pinahina ang kakayahan ng sistemang politikal na managot ang mga nasa kapangyarihan. Kapag ang hustisya ay sobrang technical, nanganganib itong mawalay sa diwa ng demokrasya. Ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi basta-bastang overreach, ngunit hindi rin ito inosente sa implikasyon. Ito ay isang paalala na ang konstitusyon ay hindi lamang teksto, kundi diwa. Ang kapangyarihan, kahit legal, ay dapat gamitin ng may restraint. At ang demokrasya ay hindi lang sinusukat sa legal correctness, kundi sa public accountability. Ang tunay na panganib ay hindi ang desisyong ito mismo, kundi ang precedent na maari nitong likhain. Kung bawat impeachment ay maaring pigilan sa korte bago pa man ito umabot sa ganap na pagdinig, ang tanong ay hindi na kung may overreach, kundi kung may natira pa bang tunay na mekanismo ng pananagutan. Mga kaedoks, ang tanong ngayon, may judicial overreach pa na nangyari o tama lang na pinigilan ng impeachment para protektahan ang konstitusyon? Sagutin sa comments, batas versus demokrasya, alin ang mas mahalaga para sa iyo? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.